Mga sangkay, mayroon pong nangyayari ngayon sa ating mundo na pwede po natin masabi na mukhang gumagalaw talaga ang kung ano ang nakasaad sa mga propesiya sa Biblia. Kasi ang Iran ngayon, no? Ito po ay gumagalaw na tila baga, mga sangkay, ang nagtutulak ay yung propesiya sa Biblia. Ngayon kasi, mayroon pong update tayo, mga sangkay, tungkol po dito sa Iran at Russia na kung babasahin po natin ang Bible sa Book of Ezekiel, chapter 38, sila-sila po ito, no, na makikipagdigma sa Israel. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Mga solid sangkay, mga kababayan, mga kapatid. At ito nga po pag-uusapan po natin ngayon ang isa sa mahalagang impormasyon sa Biblia tungkol po sa mga propesiya sa end time events na kung saan malaking involvement dito. Okay, itong Iran, Amerika na andyan ngayon nakikipagdigma no laban sa Iran. Pero ang pinakaano talaga dito, itong Iran at saka Israel. Pero may mas mahalaga pa po tayong dapat maintindihan at malaman. Ito pong involvement ng Russia at Iran. Kasi may galaw po sila ngayon, mga sangkay, o may ginagawa, o may gagawin ngayon ang Iran at Russia na kung saan masasabi po natin na ito ang posibleng mag-lead sa katuparan ng nakasulat sa Biblia. Medyo malalim to, kaya dyan lamang kayo, tumuto kayo, manood kayo. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ng Sankey Revelation, dito lamang po tayo nag-upload ng mga makabuluhang video, makabuluhang content, kapupulutan po ng kaalaman at aral. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, eto nga po, palaisipan po itong gagawin o ginawa ngayon ng Iran. At kung may alam ka sa Bible prophecy, masasabi mong, oy, teka lang, mukhang nagaganap na ang posibleng mag-lead sa malaking digmaan. Napabalita kasi, eto, Iranian Foreign Minister heads to Russia. Trump says, call us to negotiate. Ayan. Ayon po dito, mga sangkay, na itong leader ng Iran. Actually ngayon, naguguluhan ng marami, sino ba talaga yung leader ng Iran? Yung foreign minister ba? Yung presidente ba ng Iran? Or yung supreme leader ng Iran na nawawala? At meron pong matinding tama, mga sangkay. So, masyadong magulo. Wala pong may alam sino nagpapatakbo sa Iran. Ngayon, pupunta po sila sa Russia para makipag-usap kay Putin, ang kanilang kaibigan na bansa. At alam nyo, mga sangkay, sa Bible, mababasa po natin sa Book of Ezekiel ang pambihirang gagawin sa Israel. So verse 16, sinabi dito, ang Israel ay sasalakayin ninyo. Tulad ng rumaragasang bagyo, ipapalusob ko sa inyo ang aking bayan. Grabe, no? Ipapalusob ko sa inyo o sa iyo ang aking bayan. Para ano, mga sangkay? Upang ipakilala sa mga bansa kung sino ako at upang sa pamamagitan mo'y maipakita sa kanila na ako ay banal. Ang tinutukoy dito na nyo o iyo or mo ay walang iba kundi si Gog. Marami ang mga Bible interpreters or Bible scholars ang nagsasabi itong si Gog ay posibleng leader ng isang malaking coalition. Or po pwede rin po siyang galing sa Russia. Pero itong Meshech at Tubal, ito. Kasi ito po ay, sabi dito, harapin mo si Gog ng Magog at hari ng mga bansang Meshech at Tubal. Ito po siya, mga sangkay, ay isang makapangyarihang tao, no, na uutusan ng Diyos para po sa isang malaking digmaan. At ang makakasama niya po dito, mga sangkay, ayan po, kasama nila
ang kalalakihan, mga mandirigma po ito ng Persia, Ethiopia. Itong mga sangkay Persia, itong unang pinangalanan, yan po ay ang original name ng Iran. Tandaan niyo po yan, ang original name ng Iran ay Persia. Kaya sa Biblia, Persia po ang nakasulat. At Libya na pawang may pananggalang at nakahelmet. Kasama rin ang Gomer, pati ang kanyang hukbo. At ang Bet Togarma, hanggang sa dulong hilaga, pati ang buong hukbo nito. At kalalakihan ng marami pang bansa. So itong mga sangkay ang sasalakay sa Israel in the near future. Ayon po sa Bible, magmamarcha po ito sila papunta po sa banal na lungsod at papalibutan po nila ang Israel, mga sangkay, at magiging matindi ang digmaan dito. And for the first time, mga sangkay, sa modern days, matatalo po ang Israel sa panahon na to. So sobrang dami nilang kalaban. At matindi po ang mga kagamitang pandigma na gagamitin dito. So, ano mangyayari? Diyan magaganap ang Battle of Armageddon. From Gog and Magog battle to Battle of Armageddon, sisiklab ang malaking digmaan sa pagitan ni Jesus, ang hari ng mga hari, bababa galing sa langit, kasama po ang mga angels, at kasama po ang mga piniling mananampalataya na na-rapture. So ito po ay malaking propesiya na nakasulat po, nakasaad sa Biblia. Ngayon, mga sangkay, marami nga pong naniniwala, no, na itong si Gog ay posibleng siya po ay isang kinukonsidera, mga sangkay, na tao o matatawag na person ruling sa teritoryo ng mga nasabi, mga nabanggit na mga lugar. Kaya po nitong Meshek, Tubal, ayan, mga sangkay, itong dalawang mga malalaking lugar na nasabi sa Biblia. At isa lamang po ang malinaw dito no, na sinasabi ng mga Bible scholars. Ang tingin nila dito ay ito po ay mga lugar sa Russia. And from Russia, magtatawag sila ng kanilang mga kakampi at isa sa kakampi nila ay Persia o Iran. Ngayon, mga sangkay, kung pagdudugtungin po natin ang nangyayari, mukhang totoo nga ang sinasabi sa Biblia. Dahil dito, tingnan po ninyo mga sangkay, humingi ng saklolo itong Iranian leaders sa Russia. At ito po yung sinabi ni President Putin. Last week I got a message from Supreme Leader of Iran. I would like you to convey my most sincere words of gratitude and to confirm that Russia, same as Iran, intends to continue our strategic relations. We see how courageously and heroically the Iranian people are fighting for their independence and sovereignty. Of course, we very much hope that, based on this courage and will for independence, the Iranian people will, under the leadership of a new leader, make it through this difficult period of trials. So, mga sangkay, ito yung Foreign Minister ng Iran. It is a good opportunity for us to consult with our friends regarding the developments that have existed in the region for some time and what is currently happening. So, masasabi po natin na itong mga events, mga sangkay, ay hinihinog ang possible future event na Gog and Magog battle. Kasi in the future, sila-sila rin po ang magkakasama. At I believe, mga sangkay, na malapit na po yung mangyari. Pero kailangan po munang maganap, no? Magaganap po muna yung yung rapture, pagdagit or caught up, then Antichrist, then eto, mga sangkay. So, hinihinog, no? Nahihinog ng dahan-dahan ang malaking propesiya sa Biblia. And we all know na in the future, o sa mga hinaharap na panahon, magaganap po ito. At talaga nga namang hindi nagsisinungaling ang Biblia.
Itong Gog and Magog battle ay isang malaking digmaan na hindi pa nararanasan ng mundo. Kahit World War I, World War II, hindi pa po yan nararanasan. Okay? So itong Gog and Magog battle, ito po ay talagang namang katakot-takot na magaganap in the future at malaki po ang magiging involvement dito ng Russia at Iran. At ngayon nakikita po natin na dahan-dahan pong nahihinog. So ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Please huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.